Hello guys, it's me again. Pag-usapan natin tong pagbanat ni VP Sara dito sa mga kongresista na sangkot di umano sa flood control project ng ating bansa. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pa-follow na rin po ang ating Facebook page at Solidong Taga Norte. Tara at umpisahan nating pag-usapan itong issue about kay Sara Duterte. Vice President Sara Duterte ang kamera sa isyu ng maanomalya umanong mga flood control projects. Pati si Pangulong Bongbong Marcos hindi pinalagpas ng bise. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, anong sinabi ni VP Sara tungkol sa isyong ito? Gigi, naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi lang contractors ang dapat imbestigahan at papanagutin, kundi pati mga miyembro ng Kamara. Katunayan, aniya, umiikot lang sa dalawa. So, miyembro ng Kamara, so ibig sabihin, dami na yung kapatid mo. Diba may issue yan? Usapan natin mamaya. Sige, tuloy natin. Ang kongresista ang kapangyarihang galawin ang pambansang budget. Narito ang pahayag ng Vice Presidente. Yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Kahit na makasama si Romualdez dyan at si Zaldico, hindi yan sasantuin ng Pangulo. Ngayon lang kasi nangyari yan. Hindi tulad nung panahon ng tatay mo na tungkulin sa family na iniimbestigahan anong ginawa ng tatay mo. Huwag kayong dumalo. Sabi niya sa mga yung officials yata ng mga ng family officials. Yung sinabi, kinonsinti pa ka mo. Ngayon iba yung mga nangyayari. Kaibigan ka man, kaalyado o malapit sa puso, pag nagkasala ka o sangkot ka sa anomalya, kailangan mong managot. Duda rin daw si Vice President Sara sa pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga questionabling umanong contractors. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Sinisika pa nating kunan ng reaksyon sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico, maging ang Malacanang. Gigi. At Bril, kamakailan pinuna rin ni VP Sara ang estado ng edukasyon sa bansa. May reaksyon na ba Malacanang tungkol dito? Gigi, ibinalik ng palasyo kay VP Sara ang sisi. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nililinis ngayon ni DepEd Secretary Sani Angara ang mga kalat ni VP Sara sa ahensya. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos. Yun yung mga maanomalyang ginawa ni Sara sa may DepEd. Yung merong Nutriban na may amag, expired, tapos yung bilyon yung pondo sa libro. Ang mabuting kaibigan. Yung kwenta nun.
na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Tapos yung nirereklamo ni Sara na nahuli na sa edukasyon ng Pilipinas, hindi na daw lapis at papel ang gamit ng ibang bansa. Ano na daw sila? Technology. Oh, teknologya. Kalakuhan yun. Sa ibang bansa ako at alam ko rin yan. May lapis at papel pa rin. May tindahan ng lapis at papel din dito eh. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary. Oo. Failure siya. Hindi niya kayang panghawakan yung DepEd. Paano na pag maging presidente yan? Utos dito, utos doon, higa dito, higa doon. Di ba? Anong itutulong niyan sa bansa? Niwala ang partisipasyon dyan sa OBP. Nasa paras na naman ngayon, nasa dahig. Ay a complete failure. Jiggy, wala pang pahayag sa ngayon tungkol dyan si VP Sara. Balik sa'yo, Jiggy. Hindi na yan, wala nang pahayag yan. Kasi naman bakit? Sapul na sapul siya eh. Dinibank niya na sarili niya. Lahat ng akusasyon, bumabalik lang din sa kanila. Tulad yan, nagsisinungaling na naman siya. Maya, papakita ako. Balita, si News 5. Meron yan dito eh. Saan na ba yun? Pinapatawag siya ng Congress. It's good to know. All right. Congresswoman. Asan na ba yun? Pinapatawag siya ng isang kongresista. Wala, di ko na mahanap. Na ba yan? Ito, hanapin natin. Congresswoman. Vice President. 1 year na to eh. Tagal na to. August 9, 2000. It's good to know. Balita, si News 5 House. Ito. May ads to. POV, you're a bonkers zoomer. Wait lang guys. Tanggalin lang natin yung ads. Si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang sabi ng mga congressman dito? Jiggy, hinamon nga ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano itong mga nag-aakusa gaya ni Vice President Sara Duterte na pangalanan na itong mga kongresistang nila'y mga sangkot umano. Oo. Kung meron naman talagang sangkot dyan, pangalanan na, hindi na pinapatagal. Ano yan? Pagka medyo mainit, eksena. Kukuha ng simpatya. Huwag ganon, buday. Di na obra. Sa mga maanumalyang flood control projects, nadadamay daw kasi ang buong Kamara sa mga ganitong aligasyon. Ayon naman kay House Committee on Public Accounts. Siyempre, papangalanan niya rin dapat yung kapatid niya. Di ba? Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maaari po nilang imbitahan sa kanilang magiging mga pagdinig itong si VP Sara. Yan, dapat nyo gawin. Imbitahan nyo yung hype ni... sorry. Natin itong mga pahayag nila Congressman Ridon at Valeriano. Well, if she has information on these particular projects at sino yung mga sangkot, she's free to attend the House Infracom
if related to the flood control projects, infrastructure projects. Kasi mabigat ho na akusasyon yun na pinagpaparti-partihan po yung pondo ng bayan, di ba? Siguro dapat niya sagutin saan napunta yung confidential fund, di ba kung bakit masama ang performance. Oo. Imbis na yung mga flood control lang atupagin niya, sagutin niya na lang yung paratang sa kanya. 16 lawyers mo, ang sagot, dismissal ulit. Ang laki ng bayad mo, di sulit yun. Kahit grade 1, pwede sabihin yun sa korte. Haayop ng mga lawyer yan. Pipitsogin! Performance o malami ang performance ng DepEd during her time. Wag niya nang idamay yung buong Kongreso para pagtakpan po yung ganong mga kapalpakan niya. At Marian, may plano ba ang Kamara na imbestigahan ang mga sinasabing mga anomalya sa flood control projects? Tama ka nga dyan, Jiggy, no? Inaprubahan na nga rito sa Kamara yung resolusyon na layong magbuo ng tong tinatawag na Infracom. Bubuuin ito ng mga House Committees on Good Government and Public Accountability, ng Public Accounts at ng Public Works and Highways. At ayon nga mismo kaya Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon ay magiging patas itong kanilang investigasyon. At doon sa mga nagsasabi na may conflict of interest daw, itong kanilang magiging pagdinig, giit nga ni Ridon, meron daw silang oversight function na layon nga po nilang dapat po nilang gampanan. At Jiggy, inaasahan nga sa mga susunod na linggo ay gugulong na itong investigasyon ng Infracom. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang... Maganda kung ganun. Pero sana, sa opinion ko lang kung yung House of Representatives o Congress, sabihin na lang Congress, kung sila ay merong anomalya, dapat ibang ahensya ang mag-iimbestiga. Para fair naman kung gano'n, di ba? Tulad niya, sa Senate, si Marcoleta, iniimbestigahan to ngayon alam ko di ba? Palitan lang. Legislative to legislative, di ba? Continuing body naman sila. So, ang Senado, iimbestiga ng Congress. Ang Congress, iimbestiga ng tatlong itlog dun sa sa Senado. Na nag-claim ng pondo mula sa mga private businessman, private contractor. Yan. Imbestigahan nila yan. Para fair lang labanan. Ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Yan na. Ito na yung sinasabi ko. Kung binabatikos nga ni Inday, yung Congress, bakit hindi niya nalang batikusin tong kapatid niya, di ba? Paalala lang kay Inday, congressman din to si Pulong, at saka yung anak niya. Pero labas yung anak niya dito, di ba? Bakit niya tinitira yung Congress? Sabi din kasama 2 tao lang daw ang may hawak ng budget ng Pilipinas, which is si Saldico at saka si Martin Romualdez. Bakit nung time ng tatay mo hindi ka nag-iingay ng ganyan? Ano ang meron? Kung Pulong Duterte got 51 billion budget in 3 years. Di ba? Ang laki niyan. Duterte earlier post on his social media account last January 9 that his 2 billion district budget has been reduced from 2 billion down to 500 million. Which
which he attributed to his position to the House current push for charter change. Meron palang ganun. Di ba? Bakit hindi binabati ko si Sara to? Kapatid niya. Ang tagal na ng issue to. Hindi ano-ano ng Congress. Pero anyway, yung investigasyon naman ngayon ay lumalalim na ng lumalalim. Which is kumakatok na sa pintuan ng mga Duterte. Ang sabi nila, 5,500 na palpak ang project. Sabihin na natin ganun. Bakit binabaha pa rin ng Pilipinas kung may 13,000 naman na flood control nung last admin? Nasaan yun? Diba dapat hindi masyadong binaba ang Pilipinas kung may 13,000 na flood control project si Pangulong ay former President Duterte, di ba? Bakit lahat isinisisi sa Pangulo? Lahat ng sinasabi ni Sara Duterte dito ay kasinungalingan lamang. Ano ko nasabi? Tulad nito. Sabi dito, muling nasangkot sa issue ng pagsisinungaling si Vice President Sara Duterte matapos niya sabihin na naamoy umano niyang amoy alak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang pumunta siya sa Malacanang ng 10:30 ng umaga, ayon kay Duterte, ito raw ang nagpatibay ng kanyang desisyon na magbitiw sa gabinete. Okay muna sa ngayon. Gayunman, taliwas ito sa opisyal na tala ng Malacanang. Batay sa records at lag, kinumpirma ni dating PCO Secretary Cheloy Grafil na dumating si Duterte sa palasyo noong 2:21 ng hapon. Miyerkules, June 19, 2024. Ayan na, kompleto pa. Upang formal na maghain ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education, Cabinet Member at Vice Chairperson ng NTFL-CAC. Ipinakita ng dokumentadong oras na hindi tumutugma ang sinabi ni Duterte, bagay na nagdudulot ng malinaw na kontradiksyon sa kanyang pahayag laban sa Pangulo. Walang katotohanan ang mga kwento niyang ito laban kay Pangulong Marcos Jr. Madali sa kanilang gumawa ng kwento at propaganda. Lahat ng kwento niya ay para siraan ang Pangulo dahil nais niyang pababain ito sa pwesto at siya ang maging Pangulo. Ani ni Castro. Totoo naman yan eh. Matagal niya nang gustong gawin yan. Yung matanggal ang presidente sa kanyang posisyon at siya ang pumalit. Pero hindi sila nagtagumpay niyan. Kala ba weak leader, ba't di nila mapababa sa pwesto? Anyari? Tapos litaraan ni si Romualdez. Kasi ang plano nila dati, maging Speaker of the House si Gloria. Para magaya ni Sara Duterte ang yung ginawa ni Gloria na naupo siya ng 10 years. Diba? Sa harap ng magkaibang oras na lumabas sa salaysay ni Duterte at sa opisyal na tala ng Malacanang, muling nabubuhay ang tanong ng kredibilidad ng Vice Presidente at sa tunay na motibo sa likod ng kanyang mga pahayag laban kay PBBM.
Guys, ano sa tingin nyo? Nagsasabi ba ng totoo si Vice President Sara Duterte? O ito ay gumagawa lamang ng kwento? Sa totoo, pwede natin gumawa ng sarili niyang libro eh. Diba? Ang dami niyang kwento. Kaso walang kwenta. Grabe. Ang dami na rin nahawang DDS. Kahit mali, pinagtatanggol. Diba? So hanggang dito na lang guys at maraming salamat at kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pa-follow na rin po ang ating Facebook page at Solidong Taga Norte. Hanggang dito na lang at maraming salamat and goodbye!